beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang chika update tayo ngayon. Pero syempre, bago ako tsumika, kamusta na muna ang araw ninyo? Diyos ko, kahapon, talagang ngarag talaga ang beauty ko. Alam ninyo yon. So, pumunta kami sa Dream World. Doon kami nag-field trip. And then, ayun, napagod ako sa mga bata. Tapos, kulang pa ako sa tulog. So, yun, yung pagdating ng hapon, actually, plano ko pumunta doon sa Miss Universe Thailand para sa kanilang costume competition. Pero hindi ko na pinush. Yung nasa BTS na ako, wala na, umurong na ako kasi bumagyo ng bonggang-bongga. Tapos yung alam mo yun, yung traffic, tapos ang estimate ko, makakarating ako sa kanila 7:30, ang start ng show ay 7. Magagalit na naman sa akin yung sabi naman, late ka na naman. So sabi ko, ay wala na, cancel ko na to. Hindi na ako nagtuloy kahit may imbitasyon ako. Ay nako, sabi ko, itutulog ko na lang to. So parang pinili ko na matulog ng maaga kagabi. Kaya ganito ka-fresh ang beauty natin ngayon. So yun, so nakakaloka. Talagang pagod talaga ako yesterday. Pero siguro babawi ako ngayon prelim. Ganon. At eto nga, syempre bago ako tsumika sa inyo ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat naman sa pag-subscribe ninyo. So hindi ko alam kung ilan yung subscribers ko. Hindi ko kasi binibilang yan. Pero sa mga nagsasubscribe, thank you kasi nakakatulong kayo sa pagtaas ng channel natin. Ayun. And then, of course, syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan, grabe, araw-araw talaga nag-aabang sila ng mga chika update natin. Maraming salamat po. So, yon. So, happy ako sa channel ko. Happy ako sa support na binibigay ninyo. Basta nandiyan dyan kayo, happy ako. Kasi syempre, hindi naman tayo naghahangad na maging top of the world. Tama na yung ganyan. So, pero kung dadami, why not, diba? So, yon. Basta keep going. At ako naman ay keep going din sa mga ginagawa ko. So, yon. So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, CJ Opiasa, imbitado din dito sa Vietnam. Yes, after niya nga magpanuma, ngayon ay nasa Las Vegas nga ang ating reyna na si CJ Opiasa. Ay yun, so meron na naman siya eksena na magaganap dito sa Vietnam. So, diretso Vietnam siya. Grabe. Sabi ko sa inyo makakadosing bansa yan hanggang matapos yung niya. Actually 8 na nga, di ba, or 9. So ngayon baka maging 12 pa yan. So yes, so I'm so happy for CJ kasi talaga namamayagpag talaga siya at bonggang-bongga talaga yung mga imbitasyon, kaliwaan, ang daming bansang pinuntahan. Dito talaga pinapatunayan ng Miss Grand na sila ang tunay na number 1. So yan, so bongga. So I'm happy. So looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena ni CJ Opiasa dito sa Vietnam. And then tignan natin kung ano ang magiging kaganapan at pasabog na gagawin niya dyan. So ngayon nasa Las Vegas siya, rumarampa ng bonggong-bongga. So natutuwa ako kasi di ba parang yung mga Miss Universe candidates gusto makarating ng Vegas, and then ayun, nakapost na doon si CJ ng bonggong-bongga. Post. So, I'm happy for her. Ang ganda-ganda nung narating ni CJ. Sobrang bongga. Paano naman kasi si CJ talaga, sa totoo lang, hindi naman siya mayabang. Very humble talaga. Yung humble. Hindi siya
katulad ng ibang queens na alam mo yon na lumalaki yung ulo after siya talaga ando doon talaga yung humbleness. Kaya deserve niya yan, di ba? Deserve niya kung ano yung natamo niya dyan na tagumpay, and then happy ako for her. So yan. And then ito na nga, syempre sa Cosmo, ayun na, rumampa na yung mga candidates ng mga girls dyan na inimbitahan nila sa Vietnam. So isa na nga dyan sa mga nakita natin, syempre si Chelsea Fernandez, kung saan naman kumakabog ng bonggang-bongga ang kanyang eksena. Ay, nako, nakakaloka. Dahil syempre talagang tumbling kung tumbling talaga ang eksena ng mga candidates dito. Pero Chelsea Fernandez hindi nagpakabog. So ang masasabi ko talagang very class, very queen ang dating ng Chelsea Fernandez. And then ayun, so nakipagsabayan din naman syempre. Pero alam mo na nagko-control lang ang lola mo at medyo lang yung timpla niya. Tamang, sige, bigyan ko kayo ng eksena, example. So, pak, di ba, bongga. So, naloka ako. Pero happy ako for Chelsea Fernandez kasi tamang galawan, tamang timplahan, at tamang kabugan lang ang ipinapakita. Kaya, laban yan. So, yan. Good luck kay Chelsea Fernandez. And then, sa mga iba pang mga candidates na nandito ngayon sa Miss Cosmo, di ba? And then ito, National Director ng Thailand sa Miss Cosmo, umattend din dito sa Miss Cosmo opening nila lunch. Ano masasabi mo dito, Mama Sam? Taon-taon naman, syempre best friend niya ni Bawang at supportahan talaga yan ng National Director ng Thailand. At alam naman natin na magkaututan nila silang dalawa. So hindi nagbago yan. Sabi nga gano'n si Tessie Tomas daw, sabi nila, nakakaloka. So ako, para sa akin, business partner yata sila. So hindi ko lang alam kung may share ba dito ang National Director ng Thailand, at ginaguide niya kasi din talaga si Bawang sa kanyang pageant. At alam naman natin ang Thailand, kapag may pageant sila, ay bonggong-bongga talaga. So parang feeling ko, alam kasi nila kung ano yung mga gagawin. Ang pagkakaintindi ko dito, nila gagawin yung kanilang final sa Thailand. So yon. At supportado to syempre, ni Madam Tessie Tomas, at alam natin na ayun na nga. So nangangamoy parang, mukhang sila yata magiging miss ngayong taon na to, Miss Cosmo, mga tipong ganon. Alam nyo, sa totoo lang, ayoko namang isipin, pero ngayon yung Thailand talaga, medyo parang lumalaban talaga sila ng bonggang-bongga. At ito na nga ang tinatawag nila na host country para sa beauty pageant, sa lahat ng mga beauty pageant. So, ang Thailand na daw ang main host country ngayong taon na to. Sabi ko naman, oo naman, kasi lahat na nga, Mr. International, Mr. Friendship, kung ano-ano pa na Mr. dito sa Thailand. Tapos, ayan nga yung mga Miss, di ba? Miss Universe, Miss Grand, kuya na lang gawin din dito yung Miss World, baka next year. So, yon, nakakaloka. Anyway, good luck, di ba? Good luck dyan sa Cosmo, at good luck sa mga naglalaban-laban. Pero eto, good luck din sa bagong Miss Universe India na si Manika. Anong masasabi mo sa beauty niya, Mama Sam? May pagka-similarity kay Atisa Manalo, no? Yung kumbaga prototype beauty. So, nakakaloka. Pero, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya sa Miss Universe. I'm so excited kasi maganda din. Oo, tapos alam mo yun, palaban. And then, congratulations dahil ayan nga, di ba, nanalo ng bonggang-bongga at winner na winner ang beauty niya. So, I'm so excited kung ito ba ay makakarating sa semifinals or makakarating ba sa dulo ng competition. Alam naman natin ang India, di ba? Malakas talaga sila, pero since na may problema sila kay Mr. Nawat, hindi ko alam kung ano ang magiging eksena. Actually, walang problema yung organization ng Miss Universe India. And nandiyan si Mr. Nawat at parang pinupuri ni Mr. Nawat si Palestine, di ba? So, naalala ko, ang National Director pala ng Miss Universe India, yung manager ni Rachel Gupta. So, yun. Kaya, parang tingnan natin yung magiging eksena nila sa Miss Universe, kung ito ba ay makakakabog or what, di ba?
good luck. Pero parang feeling ko naman, hindi naman sila ganon para patulan nila yung mga candidates, di ba? So, professional pa din siguro ang magiging atake nila. At naniniwala ako si Mr. Nawat ay very, naman yan pagdating sa mga kandidata, magiging fair siya. So, yon, and good luck, di ba? Good luck sa magiging eksena nila dyan. Then, kahapon nga, nagkaroon nga ng eksena ang Miss, tawag dito, ang Miss Universe Thailand sa kanilang national costume. O sino yung mga nakita nyo kumabog, umeksena, at talagang pasabog. So ako para sa akin, ang elegant ng dating dito ni Vina, no? Sobrang panalo, ang klaro, ang linis, ang bangong tignan. So ako para sa akin si Vina, pero kasi yung kanyang national costume, very na yun kumbaga familiar na dito, yung kumbaga common. Hindi na siya wow factor. Pero the way kung paano i-present ni Vina, talagang masasabi ko naman ang ganda, ang bongga. But si Preo, oh my gosh, oo. Kumbaga parang, gusto ko yung kay Preo kasi parang AI na ngayon, di ba? So parang, bongga yung kanyang, tawag dito? Bongga yung kanyang transition as a Thai national costume. Kumbaga parang modern, oo. So sumabay sa panahon ngayon. So ang ganda din nung kay Preo. Ayaw din talaga magpakabog. At ayun nga, so umiksena talaga siya ng bonggang-bongga at naloka ako sa kanya ng todo-todo sa kanyang paandar. But tingnan natin, kasi si Preo at saka si talagang naglalaban dito sa kompetisyon, si Vina, at parang feeling ko kay Vina mapupunta yung corona. Oo, kasi 'di ba pinili siya ng maraming tao, maraming candidates na gusto nilang manalo. Tapos parang feeling ko si Vina talaga yung mananalo. Kaya si Miss Phuket walang bumoto sa kanya, pero ang sabi ni Miss Phuket okay lang daw. So naiintindihan niya. Kung si Vina naman daw ang mananalo, magiging happy siya para kay Vina kasi si Vina daw kasi ay tawag dito, deserve naman daw para sa corona ng Miss Universe Thailand. So paano kung si Preo ang manalo, hindi siya magiging happy. Pero ayun yung binanggit niya, si Vina. Pero ayun nga, yung walang bumoto sa kanya, parang feeling ko, makaka-apekto ba to? Parang tingin ko, hindi. Depende yan sa magiging eksena. Challenge. Ayun yung maganda dito sa competition nila ngayon Kumbaga parang challenge mo yung sarili mo. Bina, i-challenge mo yung sarili mo kung paano ka makakakabog, di ba? At si Phuket naman siya kasi yung nagli-lead. Kasi siya yung nanalong Queen of Phuket. So, ibig sabihin, so challenge yung mga ibang, maging challenge to sa mga ibang candidates. And then, wag mawala ng pag-asa kasi hindi pa tapos. Pabonggahin mo, pasabugin mo, mga tipong ganon. So, yan. So, paandar ka dapat. Ayun yung nakikita ko sa competition nila. And looking forward, di ba? So, tingnan natin kung kay Vina na nga ba mauuwi ang corona ng Miss Universe Thailand. So, maraming magiging masaya pag si Vina ang nanalo. Ako, isa na ako doon. And then, eto, sabing ganon, bigyan daw ng rate sa Emma Tiglao sa kanyang full performance scale from 1 to 10. So, ang lowest is 1, ang highest is 10. So, ako, okay. So, para sa akin, 8.5 ang ibibigay kong score sa kanya. Kasi, yung national costume niya, actually parang hindi ko masyado bet. Pero magaling yung performance niya. So, nadala niya ng bonggang-bongga. Pagdating naman sa swimsuit, tama lang yung galawan. Kaya na kasi nag-expect ako sa kanya na parang mas kakabog siya doon sa swimsuit. Kasi parang feeling ko si Anita mas rumampa ng bonggang-bongga. So, yon. So, pagdating sa evening gown, yun talaga panalo. Panalo yung evening gown niya. Gusto ko kung yung atake niya sa evening gown. At looking forward pa ako kung ano yung ipapakita niya sa grand finals. Siyempre, kung nagpasabo siya ngayon, so ang aabangan mo dyan, ano ba? Mas bongga ba to pagdating sa grand finals or bababaan mo pa yung yung mga tipong gano'n kasi minsan 'di ba pasabog ng prelim tapos pagdating sa grand finals parang ano nangyari ba't ganito? May mga eksena naman na
panalo sa prelim and then mas panalo ang grand finals nila. So, yung mga tipong ganon. So, ako, para sa akin, Matidlaw, ang bongga ng ipinakitang execution and then bongga yung performance. Oo. So, mataas yung level, taas ng energy. And, ayun, looking forward pa ako sa makikita ko sa kanya sa grand final. So, yon. So, mabuhay! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.